Ayan, so mga kabokals, yun po yung gastos natin. Pag tinotal natin yon, 144 plus 50. Ngayon, doon na lang natin kukwentahin sa pinakamababa, sa 250 na lang mga kabokals. So, kung nakabenta tayo ng 250, ito nga, 38 pieces. So, divide mo yung 250 sa 30 pieces, that's 8. Hello mga kabokals. Yan, may po-order na naman tayo ng itlog. 3 tray kay Kuya Arthur, yung taga dyan sa taas. So ito po ay 2 tray ng XL. Yan, XL mga kabokals. Lalaki oh. Lalaki mga kabokals oh, XL. Tapos ito po yung large natin. Yan po yung large natin. Karamihan talaga ng inilalabas ngayon mga kabokals, XL ang lalaki. Ang lalaki ng itlog nila ngayon. So to, di-deliver natin dyan sa taas. So hindi ko na pala itatali kasi dyan lang pala. Ayan mga kabokals, tara. Deliver tayo ng 3 tray na eggs kay Kuya Arthur. Ayan mga kabokals. Si Kuya Arthur, ito yung diniliveran natin nakaraan. Yung nagkamali pa nga ako ng sabi. So ito 2 280, isang 250. Kasi 2 XL, isang large. Ayan mga kabokal, si Kuya Arthur. Bali 2 ano to kuya? 2 280, isang 250. Ay, ayan. 810 kuya. Ayan mga kabokals. Tapos binigyan niya akong tray. Galing. May tray na tayo. Panibago. Naubos na yung tray ko eh. Yan. Ayun yung entrada natin mga kabokals. Ayun, yung tinatambakan. Yung may kontador na yun. Kita niyo yung poste na yun. May kontador yun. Ayun yung entrada natin. So malapit lang. Doon tayo sa pababa doon. Yan. Dito lang din tayo. Nakita nyo dito pa lang ubos na. Yung si Ate Sula yung sa may tinda kumukuha din sa atin ng itlog yan. Yan, saka yung bahay na yan kumukuha din yan. Magkakamag-anak kasi yan mga kabokals. Itong isang hilera nila yan. Magkakamag-anak yan lahat. Ayan. Yung nasa taas ko yung 250. Yung sa baba, ay hindi, nasa taas ang 280, yung dalawa na yan. Yan, dalawa na yan. Tapos yung sa baba yan ang 250. Ayan, thank you kuya. Ayan. Oh, text ka lang. Sige. Ayan, so dumating na ang taktong panahon. Ngayon po ay ibabahagi ko na sa inyo yung aking mixture na ginagawa sa ating mga layers. Sa tingin ko ay nakuha na natin yung steady na volume ng itlog na may bibigay nila gamit po ang ating Madre de Agua diet. Ngayon mga kabokals, sa 58 heads po 58 hens itong ating alaga. Ang ating pong ginagawang pakain nga po ay 3 times a day. Isa sa umaga, isa sa bandang alas 2, yan katulad ngayon 2:30 na. And then isa sa gabi, 7 or 8 ng gabi. Yan po ang ating pakain. Ngayon, sa bawat pakain po, bawat pakain, umaga, kunyari, ay nagbibigay tayo ng 1.5 kilong layer feeds. Ito po, 1.5 kilong layer feeds na nilusaw na po sa tubig. Yan, nilusaw na po sa tubig. Nagbibigay po tayo ng vitamins, umaga, yung ating multivitamins, and then sa gabi, yung ating egg booster. Ngayon, every other day po yun, hindi po natin binibigay ng araw-araw. Katulad kanina, nagbigay na ako kayo ng umaga. Ngayon po ay second feeding pala. Second feeding ngayon. Kaya ng umaga, nagbigay na ako ng multivitamins. And then mamayang gabi, yung kanilang egg booster. Kaya ngayon po, wala po tayong nakahalong vitamins ngayon. Kasi second feeding nila tanghali. Ayan. So, 1.5 mga kabokals na commercial feeds. Ngayon mga kabokals, ipinaba na natin ipinix na natin sa 50-50 ratio yung ating pakain. Sa tingin ko, ito yung pinaka-effective talaga. Kasi nga, nag-try tayo ng 70% na Madre de Agua. Bumabagsak. So,
ipapako natin ngayon sa 50%, 50-50. Ibig sabihin, isa't kalahating kilong commercial feeds na layer, and then isa't kalahating kilong Madre de Agua. Shop Madre de Agua, mga kabokals. So, that's a total of 3 kilos sa 58 heads na manok. Yan ha, 58 heads mga kabokals ha. Yan. Itimbang tayo ng isa't kalahating Madre de Agua. Medyo malakas din ang konsumo natin sa Madre de Agua ngayon mga kabokals. Malakas. Hindi na nga natin binibigyan yung baboy na ina-allocate na natin lahat sa mga manok. Sa ating mga layers, anyway sila na lang naman at na-dispose na natin yung ibang mga manok natin. Yung mga kabir at saka yung Dong Tao, Shamu, wala na. So concentrate tayo ngayon sa mga layers. So yun, 1 kilo na yan mga kabokals. So ito ay yan, 1 kalahating kilo na Shop Madre de Agua. And then nahaluin na natin yan. Lalamasin lang natin yan. Hindi masyadong matubig mga kabokals, yung tama lang. Tama lang na basa. Huwag yung masyadong masabaw. Para yung layer feeds kumapit sa Madre de Agua. Para kumapit siya. Yan, isa po yun sa technique para kainin talaga ng manok, ubusin nila yung ating pinapakain na mixture kapag nakakapit sa Madre de Agua yung feeds. Kasi minsan pinipili nila yung feeds. Yung feeds lang kinukuha nila. Pagka ganitong malagkit, kumakapit sa Madre de Agua. So no choice sila, pati yung Madre de Agua kain. Yan, yung buong technique dyan. Doon po sa mga nahihirapang magbigay ng Madre de Agua sa kanilang mga manok, wet feeding po pero hindi masyadong masabaw, yung malagkit lang para kumapit sa Madre de Agua. Yan, so ito pahaluin lang natin. Medyo ano to mga kabokals, nakakapagod kasi nga kailangan nating kailangan evenly distributed yung ano, yung layer feed sa Madre de Agua. Kaya medyo matagal-tagal na lamasan. Paulit-ulit. Pero ito parang Shaolin Kid tayo na ito mga kabokals. Kabokals. Pero ito mga kabokals ha, pampalakas to ng grip. Para kayo nag-exercise ng ano, pampalakas ng grip. Tapos mamaya mga kabokals, ibabahagi ko sa inyo yung computation na. Ayan, tuloy-tuloy na tayo. Computation na, no, ating kinikita sa ganitong ratio. Again, linawin ko, 58 heads lang po ito mga kabokals ha. Prototype, example lang, example. Medyo masakit sa kamay. Ito nga pala, sa mga bago sa channel ko, ito yung ating chopper. Electric motorized chopper. Tapos ito yung ating drum, yung pangsalo. Tapos ito yung imbakan natin. Oro ka na ito. Hindi natin ini-imbak. Ito po ay fresh ha, hindi po fermented. Pero pwede rin po yung fermented. Mas maganda po yung fermented. Kung maayos ang pagkaka-ferment ha. Dapat maayos ang pagkaka-ferment. Ano? Kita nyo yung hirap. Ayan talaga, tiyaga lang mga kabokals. Wala naman trabaho madali. So ito na. Ito na siya yung sinasabi ko. O di ba? Kapit na kapit yung layer sa Madre de Agua. Parang iisa lang sila.
So ito, papakain na natin. Ayan na sila mga kabokals. So ito yung mga harvestin pa natin. Ito yung na-harvest ko kanina. Malalaki ang itlog mga kabokals. Most of the eggs, mga XL. Konti lang yung large. Laging ganun mga kabokals. Maganda rin talaga yung epekto siguro ng Madre de Agua. Kasi ang lalaki ng nilalabas nila itlog. Kaya na ibebenta natin as XL. So ito yung mga nilabas nila as of quarter to 3 na mga kabokals ng hapon. Second feeding tayo. Yan na, second feeding. Meron pa yan hanggang mamaya pa yan sila naging itlog. Yan. Meron pa dito. Ito na nga, wala na yung ating wala na yung ating dong tao sa kayong mga kabir. Ito Rhode Island, sinasama ko na sa yan mga kabokals. Or isasama na natin yan sa pagpapakain nating layer. Pero ito pa lang po yung mga natin, yung talagang na-layer natin, yung mga decalb. Siya nag-i-start pa lang siya ngayon. Kasi kahapon lang naman natin na i-deliver yung mga manok ni Sir Jay, yung mga dong tao na binili niya sa atin, saka yung mga kabir. So yung Rhode Island ang naiwan na lang. Kasi gagamitin natin yan. So ito so na lang one tray na. Meron pa yan mamaya mga kabokals. Meron pang bibigay dyan. Marami pa yan. Ito nga mga kabokals, pagkatapos kasi natin magpakain, nagbibigay tayo ng tubig, inumin. So tatanggalin muna natin yung yung inumin. Hindi pa kasi ako nakabili ng ng isa pang ganito. Para dalawa, yung isa tubig, yung isa pagkain. So ngayon, pakainan nila at tubigan din nila ng nangyari. Tapos natin bago tayo magpakain. May panahod ako na balde para hindi magputik. Hindi natin binubuhos itong mga laman nito. Ayan mga kabukal, so ngayon ay magpapakain na tayo. So yung ating battery cage, ang bawat isang butas ay may 2 manok. So ang ginagawa ko sa mapakain, ang ginagawa ko po ay 2 ganito sa isang kwarto para pumapatak ko parang isang ganito sa isang inahin. Kasi nga nag-increase na tayo ng feeding. Parang semi-unlimited na po na ginagawa natin. Talagang binubusog natin sila. Kaya ito, yan po ginagawa natin. 2 ganito. Ayan. Papa. Nakita nyo mga kabukas. Nakakain talaga lahat ng Madre de Agua. So ganyan lahat sa kanila, lahat sila ganyan ang ratio natin. Again mga kabokal, sa 3 times a day po natin ginagawa yung ganitong rasyon. Ganitong kadami, 3 beses ang araw, umaga, ngayon after lunch, alas 2, pasado, tapos mamayang gabi, 7 or 8. Parehas na dami. Pumapatak po sa isang araw ay kumukonsumo sila ng 4.5 kilograms na layer feeds at 4.5 din pa, inisip pa, 4.5 kilograms din na chopped Madre de Agua. Ayan. Sa isang araw sa kanila 58 din.
Importante may takalan mga kabukals para hindi pa tsamba-tsamba. Mayroon kasi yung tansyahan. Minsan bibigyan ng marami yung iba ko konti lang. Yan, o di pantay. Pantay sila lahat na tagdadalawang ganito. Ayan mga kabukals. Tapos yan, tubig naman. Ganun po ang ating sistema. Pero continuous po natin i-improve yan. Continuous po naman ang improvement na gagawin natin. Pero sa ngayon, ganyan muna ating sistema. Ang main concern natin is maano nga natin, ma-perfect natin yung ating formula na Madre de Agua layer feeds para po tayo mas kumita sa pag-aalaga ng paitloging manok. Ayan, so mamaya mga kabukals, meron pang iitlog dyan kasi lalo na ngayon kumain na sila. Ano yan napansin ko yung pagkakain nila, merong sumasambulat ang bahay itlog dyan So yan, mamaya mga hapon or last feeding, kahit sa gabi na, doon ka naman ibabahagi sa inyo mga kabukals yung ating computation ng ating kinita sa ganitong sistema sa kanilang napuproduce na itlog. Ayan. So yan, mamaya ulit mga kabukals, tutuloy natin. Time check, 5:15 ng hapon. So ito nga po yung ating nakolekta kanina. So ito ano na yan, mga last na yan talaga. Wala nang iitlog yan mamaya. Ayan. Ito sila. Meron tayong mga additional. Yan. So bilangin natin mga kabukals and then magkukwenta na tayo. Yan, ilang kaya. So i-average na lang natin mga kabukals. Ano na to, napapakinabangan na itong ano natin, sariling breed natin to mga kabukals. Anak po yan ng ating white leghorn sa kanong ating Rhode Island. Ano na, halos araw-araw ng itlog itong dalawa. Mahusay. Dahil sa white leghorn siguro yun. Ayan. So 2, 4, 6, 7 8. Ayan. Ayan mga kabukals. So 38 pa rin po. So ayan, nag-average po tayo sa 38, 34, 36. Ganun po yung ating manakolekta. Pero mas lamang yung 2 days na po tayong 38. So magkukwenta na tayo. Yan, para maibahagi ko na sa inyo. So anyway, hindi naman lumalayo doon sa 38 ito, isi-share ko po yung aking kwentada mga kabukals habang medyo maliwanag pa. Mamaya kasi madilim na kung mamaya pa natin gagawin. Pero mamaya magte-third feeding pa tayo alas 7 pasado, third feeding sila. Yun yung pinaka-last nila for the day na feeding. Laki pa nga ng butsi Laki pa ng butsi mga kabukals. Pero yan, kakain pa sila mamaya. Ayan, so mga kabukals, ito na yung kwentadang ginawa ko. Ayon sa nakukuha nating itlog.
Yan, dapat po nakasubaybay kayo sa akin mga kabokals ha. Dapat napanood nyo yung mga previous vlog ko about ito sa ating ginawang project na Madre de Agua feeding sa ating mga layers para maintindihan nyo. Yan po sa mga bago sa channel ko. Backdate lang po kayo ng mga ilang araw. Ano po yun? Sunod-sunod naman po yan. Hindi po masyadong matagal ang mga interval. Yan, para maintindihan nyo po. So ito, ang ginawa nga po natin dito sa 58 hens natin ay nag-Madre de Agua feeding po tayo. So ngayon po, ipinako natin sa 50-50 ratio. Since binubusog natin sila, kumbaga parang semi-unlimited po ang ginawa nating feeding. 3 times a day po tayo nagpapakain. At kada pakain po ay binibigyan natin sila ng 1.5 kilong commercial feeds na layer at 1.5 kilo na chopped Madre de Agua. And then every other day ay nagbibigay po tayo ng multivitamin sa umaga and egg booster sa gabi. So yun pong ating ginagawa. Ngayon, kwentahin po muna natin yung gastos, yung mga ginastos natin mga kabokals. So doon sa 4.5 kilos na layer feeds, 32 pesos po ang 1 kilo nun, ay 144 pesos po yon yung ating layer feeds, yung 4.5 kilos. And then since yung Madre de Agua naman ay libre, kaya lang gumagastos tayo sa kuryente ng chopper natin and then yung ating tubig. Well, konting-konti lang naman yung tubig na kukonsumo natin. So nagbigay po tayo ng electricity charge na 15 pesos per day. Ayan, so yun po yung para sa chopper at para sa tubig na nagagamit natin. Yung atin namang ilaw ay solar yan. Wala pong gastos sa ilaw, naka-solar po tayo. And then yung vitamins po natin na dalawa, na bumili na ako ng malaki, ang isa po nun na 1 kilo ay 500 pesos. So since dalawa sila, 500 pesos ang isa, 1,000 po yung dalawa, and napapatagal po natin yun ng 30 days. Yung dalawa po na yun. Kasi nga every other day lang naman po tayo nagbibigay ng vitamins. So 1,000 divided by 30 is 33 pesos. Ni-round up ko na lang to, may point something pa to. Pero 33 pesos per day ang nagagastos natin sa vitamins. So kahit na every other day po tayo nagbibigay, kwenta natin as ano na lang, as everyday para madali pong kwentahin. Ayan. Ngayon, gumagamit din po tayo ng kusot. Yung kusot ng Coco Lumber, binibili po natin yan 30 pesos ang isang sako. Sa isang linggo po ay nakakadalawang sako tayo. So sa isang buwan ay nakakawalong sako. So 30 times 8, that's 240 pesos. So para makuha din natin yung daily na gastos, i-divide po natin yung sa 30 days. 240 divided by 30 days, that's 8 pesos per day ang gastos natin sa kusot. Ayan, ito style ko lang po ito. Ito sa mga accountant yan mga kabokals. Ito ay sariling style ko lang. Mas madali para sa akin ang ganitong pagkukwenta. Naiintindihan ko yung mga accountant dyan. Marami po silang mga style o may mga tama po silang estilo ng pagkukwenta. Pero ito po yung akin. Walang basagan ng trip. Ayan, so mga kabokals, yun po yung gastos natin. Pag tinotal natin yon, 144 plus 15 plus 33 plus 8, that's 200 pesos ang ating nagastos sa isang araw sa kanila. Ngayon, walang labor kasi 58 hens ba naman magle-labor ka pa. Syempre, sariling gawa na rin natin yon. So, hindi na natin sinama yung labor. Mamaya ipapaliwanag ko mga kabokals. So, dumako naman tayo sa benta. Yung ating mga itlog, ito, dalawang klase po ito. Ito, XL na to mga kabokals. Mas lamang po ang XL na naibebenta natin ngayon. Kasi ang lalaki ng iniitlog nila, mas lamang po yung XL na naibebenta natin. That's 280 pesos per tray. Yung XL. Ngayon, yung large, 250 per tray. Ngayon, doon na lang natin kukwentahin sa pinakamababa. Sa 250 na lang mga kabokals. So, kung nakabenta tayo ng 250, ito nga, 38 pieces. So, divide mo yung 250 sa 30 pieces, that's 8.30 cents. 8 pesos at 30 centavo ba yun? Yan, 8 pesos and 30 cents
i-times mo yan sa 8 piraso. Sa 8 piraso na karagdagan sa isang tray. So that's 66 pesos and 40 cents. Pero tanggalin na natin 46. Tanggalin na natin yung 40 cents. I-66 na lang natin. Yung 8 itlog. Okay? So, i-add natin yan sa 250. 250 plus 66. Meron tayong 316 na napagbentahan. Ito, 316 po. Sa 250 na lang po Again, 28, mas marami po tayo na-harvest na XL na 280 pesos per tray. Pero, ito, gawin lang po natin 250. Ayan. So, 316, 316. I-less natin yung 200 na ginastos natin. Sa lahat-lahat, within the day. Within the day. So, excuse, nangangatilala muna ko. 316 minus 200. So, meron po tayong 116 na tubo. Sa isang araw, mga kabukas, sa isang araw pong tubo yan. Ang pinag-usapan po natin dito ay per day lamang po, So, meron tayong 116 pesos na tinubo sa ating 58 heads na layers sa 38 pieces na itlog na ibinigay nila sa atin. Ayan. Sorry mga kabukas, nangangatilala muna ko. Ayan, so baka may magsasabi, 116 lang kinita mo sa isang araw. 58 heads lang naman to mga kabungkals. 116, hindi makakabuhay ng pamilya yan. Niloloko mo lang yung sarili mo. Mga nag-comment dati, ganun. Ewan ko, napanood nyo yung dating vlog ko na ganyan. Ganun po yung mga natatanggap ko na comment. Niloloko mo lang yung sarili mo. Pinapagod mo lang yung sarili mo. 116, anong mangyayari sa inyan? Mga kabokals, 58 piraso yung ating ginagawa example ngayon. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, 58, di ba? 58 piraso. I-multiply mo yan sa 20. Sa 20 batch na 58 na kumikita ng 116. 58 times 20, mag-aalaga ka ng 1,160 na decal brown. 1,160 piraso na decal brown. I-times mo yung 20 sa nakuha nating kita ngayon na 116 pesos per day. Sa isang araw, sa ganong kadami, ay kikita ka ng 2,320. Walang tauhan mga kabokals walang tauhan. Siyempre, i-less nyo na lang yung tauhan nyo doon. Ito namang pinakita ko sa inyo, walang gasto sa tauhan. Pero all the rest, pasok naman sa banga yon. So, di ba, 2,320. O sabihin na natin nag-labor ka sa tauhan mo ng magkano ba? O 600. Mag-alante ka 600 isang araw ng tao mo. Malaki pa rin matitira sa iyo mga kabokals, di ba? 1,000 plus pa rin. Kahit nagbayad ka ng 600 sa tao mo. O, di ba? Ayun. Ngayon, pag multiply mo yon sa isang buwan, 2,320 times 30, that's 69,600 yung pwedeng tubuin sa ganong kadaming manok, ganitong klaseng sistema. So, pagka ganun ang kinita mo, yung mga nagsasabi yan, hindi kaya bumuhay ng pamilya. Kahit dalawang asawa, kayang buhayin mga kabokals. Joke lang. Joke lang. Ayan, yun po yung kasagutan doon. Kasi ito, ipinapakita ko 58 piraso. Ginagawa ko lang po example. Ngayon, lawakan niyo yung inyong pag-iisip. Lawakan niyo yung inyong pangunawa. Siyempre, kung magtatauhan ka, kung ito lang yung inaasahan ng pamilya mo, wala kang ibang hanap buhay, mamumuhunan ka ng medyo malaki. Mag-aalaga ka ng mas marami para kumita ka ng mas malaki. Ganun naman po yun. So, yun. Pinakita ko na po sa inyo yung example. So, again, dapat nakasubaybay kayo para nakita nyo po yung sistema ng ginawa ko na pagpapakain. So, ano pa ba? Ano pa ba yung kulang ko? Yun lang naman kasi yung comment na natandaan ko Ayan, and about naman po sa ROI mga kabokals, ROI. Ayan, kahit sa mga malalaki pong poultry or ano pang mga negosyo, ROI po hindi po nakakuha ng isang araw yan. Ang pinag-usapan po natin dito nga
ay daily income, daily, arawan. Ngayon, kung ROI po, kayo pa naalala ko yung isa nag-comment. Hindi ko daw po isinama yung ROI do sa dati kong ginawang parang ganito explanation. Kasi yung ROI mga kabokal, syempre inipon mo yan eh. Pinagpatayo ng mga structure, kulungan, pinambili mo ng mga manok, pinambili mo ng mga battery cage. Lahat po ng pinuhunan mo, yun po yung sinasabon nila na na ROI, return of investment. Ngayon, syempre naka-record yan. Naka-record. Naka-total yan mga kabokals. Ngayon, yung daily income na sinasabi ko ngayon, yung daily income na 116 nga, 16 dito sa 58 piraso. Ipunin mo yan. I-record mo. Ipunin mo. 1-2 taon. Ibangga mo sa nagastos mo. Sa lahat. Pagka nalagpasan mo na yon, nakuha mo na ROI. Ganun lang po kasimple yun. Kaya, 2 to 3 years po. Mostly, 2 to 3 years po. Bago makuha ang ROI. Iba nga mas matagal pa. Inaabot pa ng 5 taon. Ganun po ang pagkwenta ko ng ROI, return of investment. Matagal po yun. Kaya dapat may recording kayo, nire-record nyo yung lahat ng kinikita nyo araw-araw or kung monthly, nire-record nyo yan. Ibabangga nyo ngayon doon sa pinuhunan nyo nung nagumpisa kayo. Doon nyo po makukuha yung ROI. Ayan. So yun, maraming salamat mga kabokals. Hanggang dito na lang. Sa lahat po ng mga solid kabokals, sa mga silent viewers, maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po Sir Boyet, Sir, thank you so much. Muli, ito ang kabokals farmer, nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!